Alam mo, madalas nating naririnig o nababasa ang tanong na ito. Kasalanan ko ba kung naging mahirap ako? Para bang ang hirap ng buhay ay isang bagay na automatic na responsibilidad natin? Pero teka, isipin muna natin ng mabuti. Paano nga ba natin sasagutin ito? Kasalanan mo ba talaga o sadyang masalimuot lang ang sistema? Unahin natin ang simula. Saan ka ba nagmula? Ano ang estado ng pamilya mo? Kung ipinanganak ka sa mahirap na pamilya, hindi naman ikaw ang pumili ng ganitong sitwasyon. Walang sanggol ang may kakayahang mamili ng magulang o buhay na papasukin niya. Kaya kung mahirap ka dahil sa pinanggalingan mo, hindi mo ito kasalanan. Pero ito ang realidad. Ang pinagmulan mo, kahit hindi mo kasalanan, ay madalas nagiging malaking hadlang para umangat sa buhay. Kapag mahirap ang pamilya, limitado ang access mo sa edukasyon, healthcare at iba pang oportunidad. Parang sinimulan mo ang buhay na nasa likod na ng linya habang ang iba ay nasa harap na. Sabi ng iba, kung masipag ka lang, aasenso ka. Oo, masarap pakinggan, pero hindi ito laging totoo. Hindi mo kontrolado ang ekonomiya, gobyerno, at iba pang mga bagay na nakakaapekto sa buhay mo. Kung ang sweldo mo ay minimum wage at hindi tumataas, kahit sobrang sipag mo, paano mo masasabing kasalanan mo ito? Ang sistema kasi minsan hindi patas. May mga taong kahit magtatrabaho ng higit sa 8 oras kada araw, hindi pa rin kayang mag-ipon dahil sobrang taas ng presyo ng bilihin. Sa ganitong senaryo, kahit anong pagsusumikap ang gawin mo, parang laging may pader na nakaharang. Sige, totoo. May mga taong nagsimula sa hirap pero nakaangat. Inspirasyon sila? Oo. Pero hindi ibig sabihin nito na lahat ay kaya ring magawa ang nagawa nila. May mga factors kasi tulad ng swerte, tamang connections, at minsan, perfect timing. Kung lahat ng mahirap ay pwedeng yumaman sa sipag at tiyaga lang, bakit ang dami pa rin nating kababayan na naghihirap? Ang katotohanan, hindi lahat ng tao ay may parehong resources at oportunidad. Yung iba may access sa scholarships, mentors, o simpleng pagkakataon na hindi available para sa iba. Kaya hindi rin tama na gamitin ang kwento ng mga umasenso para husgahan ang lahat ng hindi nakaangat. Ngayon, hindi natin pwedeng iasa lahat sa sistema. Meron din namang mga bagay na nakasalalay sa mga desisyon natin. Kung ikaw ay may oportunidad pero pinabayaan mo, o kung ginamit mo sa hindi tamang paraan ang pera mo, dito mo pwedeng sabihin na may kasalanan ka. Halimbawa, kung inuuna mo ang luho kaysa sa pangangailangan o kung hindi ka nag-iipon kahit kaya mo, natural na mas mahirap kang makaahon. Pero kailangan din nating intindihin, minsan, ang taong lumaki sa hirap ay may ibang mindset tungkol sa pera. Kapag hindi ka sanay magplano, mas mahirap maging wise sa gastusin. Sa kultura nating Pilipino, may dagdag na hamon. Madalas ang responsibilidad ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa buong pamilya. Kung ikaw ang breadwinner, malaking bahagi ng kita mo ay napupunta sa pangangailangan ng iba. Kaya kahit anong kayod mo, hindi mo maramdaman ang pag-angat dahil hati-hati ang lahat ng meron ka. Hindi natin sinisisi ang pagiging supportive sa pamilya. Pero ang ganitong kultura minsan ay nagiging cycle na mahirap basagin. Paano ka makakapag-ipon o makakapagsimula ng negosyo kung lagi kang nag-aabono para sa iba? Kung mahirap ka ngayon, hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Pero mahalaga rin na tanggapin na hindi overnight ang pagbabago. Dito papasok ang education, financial literacy at tamang diskarte. Kailangan din natin ng systemic change mula sa mas maayos na gobyerno hanggang sa mas patas na oportunidad para sa lahat. Minsan, kailangan ding baguhin ang mindset. Hindi lahat ng bagay ay kayang kontrolin, pero meron kang magagawa sa mga aspeto ng buhay mo na kaya mong hawakan. Sa halip na mag-focus sa mga bagay na wala kang control, mag-invest ng panahon at effort sa mga kaya mong baguhin. So,
Kasalanan mo ba kung mahirap ka? Hindi simple ang sagot. Hindi mo kasalanan ang pinagmulan mo, ang sistema, o ang mga bagay na wala kang kontrol. Pero may parte rin ng buhay na nakasalalay sa desisyon mo. Sa halip na mag-focus sa kung sino ang may kasalanan, mas mahalagang tanungin, ano ang pwede kong gawin para umangat? Tandaan, hindi masama ang magsimula sa hirap. Hindi ito sukatan ng halaga mo bilang tao. Pero kung may oportunidad kang umangat, huwag mong sayangin. At kung ikaw naman ay nasa posisyon para tumulong sa iba, gawin mo ito. Kasi sa dulo, ang pag-asenso ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa komunidad na rin. Kabayan, like and subscribe na para updated ka mga susunod na mga makabuluhang content tulad nito. Thanks for watching.